This is again Lynn, your tarot reader. And ang topic ng video natin, paano nakikita ng ibang tao yung connection niya. So meron tayong tatlong pagpipilian sa reading na to. Group number 1, the Wheel of Fortune. Group number 2, Judgment. And group number 3, the Chariot. So pwede ka nang pumila alin dito yung grupo na pakikinggan mo. So this is a timeless reading. So kahit anong time mo mapanood, all good naman. So sisilipin ko. Papilipinan ko ta. Sisilipin natin dito kung ano yung impression, ano yung masasabi ng ibang tao sa iyo at sa partner mo. Kung sino man yung person na nasa isip mo sa time ng reading. So maganda yung reading na to sa mga couples, mga partner, or nasa connection. And you have to use your intuition. Kasi kapag naman nakakilala sa partner mo, diba? Sabi nga nila, ibang tao nakikitingin lang sila. Ano mo yun? Mahalaga pa rin yung mindset mo, attitude mo sa relationship. Kasi sa relationship naman kayong dalawa lang yan. Martitingnan lang natin dito yung possibly nakikita ng mga tao. And kung nag-resonate ka sa mga messages na ma-channel natin, then gamitin mo impormasyon na makukuha mo sa reading na to para mas mapaganda mo yung relasyon mo sa partner. So gamitin mo yung makakatulong sa'yo. And thank you everyone for watching this video. Maraming salamat po sa nanood ng last video upload natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo na ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. Start ako sa group number 1. Thank you everyone for being here. I'll see you on your reading. Namaste. So back tayo sa topic. Paano nakikita ng ibang tao ang connection nyo? Pakiramdam ng mga tao may respeto kayo sa isa't isa. Like, mataas ang respect mo sa person. Ang ganun din siya sa'yo. So, tingin ko din nila kayo makikita mag-away in public, ipahiyahan yung isa't isa in public. Makikita lang na mayroon kayo magandang samahan. Possible isa sa inyo makon-genius. Tingin ko lang, isa sa inyo matalino talaga, highly intelligent, and hindi masyado dramatic na person, but stoic. Something serious sa connection niya. So, masisense sa mga tao na serious kayo sa isa't isa, hindi kayo naglalaro. Relationship niyo is totoo. Serious talaga siya. Meron talaga relationship na nangyayari. Hindi siya clean. It's an actual partnership. Iisip ng ibang tao, isa sa inyo nasusunod, or isa talaga sa inyo susunod. And ikaw nakakaalam kasi king ang nasa una. Naniniwala ka ba na sa relationship niyo, mas sa susunod yung masculine? Ngayon kung feeling mo, hindi, ako ang boss. Then, pwede ka pumili ng ibang group. Dito na mataas na yung masculine. More masculine. Tingin ng mga tao, more nagdadala sa relasyon ng lalaki. Like, more lalaking gumagawa ng mga plano, more lalaking nag-iisip ng direction ng connection. May lang nakikita ng mga tao na the man takes the lead. Ano mo yun? Pero always maganda pa rin pag si God takes the lead sa connection. Mas magpara kayo naniniwala na maganda yung God-centered relationship. Si God yung nasa center ng relationship. May song nga yan Parang worship song. Ang title niya, Jesus, Take the Wheel, ni Carrie Underwood. Pausa ko guys sorry na pausa. Hindi ka kating lines. I can do this on my own. I'm letting go. So give me one more chance. Save me from this road I'm on. Jesus, take the wheel. Ito yung mga tao na God is in the center of your relationship.
not necessarily na spiritual or religious kayo ng mga tao talaga. More lang, nafe-feel lang ng mga tao na meron kayong high respect sa isa't isa and may love na nanggagaling doon talaga sa relationship na almost nasasalamin din yung essence ni God or yung love ni God. Lalo na kung kayong tipo ng partner na nagpa-partner talaga sa mga bagay-bagay like kasama kayong gumagawa ng activities, nag-join kayo mga activities as a couple, tumatakbo kayo sa marathon kasama or kung hindi man yun, let's say, susali kayo ng events, dalawa kayo, lagi naka-couple shirt, yung mga lang, pinapakita nyo sa mga tao na couple talaga kami. Walang tinatago, kami talaga. Super siya mga tao, proud kayo sa relationship na meron kayo. Yung connection is something na mahalaga sa inyong dalawa, kaya pinaprotektahan nyo. So, kung naman yung mga hindi nyo pagkakasundo, mga nangyayari dun sa loob ng connection, inaayos yung dalawa talaga. Bago kayo tumakbo sa mga kaibigan nyo, kayo muna ng dalawa nag-uusap. So, yung feeling nila may mga sekreto kayo. Ito talaga yung, parang hindi nila maintindihan kung ano nangyayari. Minsan wala sila masyadong naintindihan sa connection. Yung mga plano nyo, kayong dalawa lang. Hindi ko more mag-best friend din kayo ng person. More gusto mong sabihin sa kanya yung mga problema kaysa sa ibang tao. Ando pa naman yung mga friends, pero yung talagang mga issues, mga problema, talagang kayo yung dalawa yung nagkaharap. Kung meron man naging problema, naayos na bago pa nila malaman. Tingin ko lang, kaya nyo ayusin yung mga issues na hindi na-involve ng ibang tao. So yung tingin lang ng mga friends nyo, nasa very mature na talaga kayong connection. Na, wala sila masyadong nasa-sense na awayan, ng drama, ng mga galit. Manipipil lang nila na parang seryoso nyo sa relasyon nyo. Kasi boto yung mga kaibigan nyo sa inyong dalawa. Like, yung mga friends niya boto sa'yo. Yung friends mo boto sa kanya. May gusto din ng mga kaibigan nyo na magkatuluyan kayo. Pwede meron kayong ginagawa together. Like, kung vloggers kayo, pareho kayo nagbablog sa isang platform. Or, kung nagbibusiness kayo, magkasama kayo sa pagnanegosyo, meron kayong tulungan na nangyayari. Nakakikita ng mga tao na hindi lang yung relationship para sa now, meron din talaga siyang future na pupuntahan. Lalo na kung matagal na kayo mag-partner, like taon na talaga, like 3 taon na mahigit. So nakikita nila kayo as hindi na kayo mag-partner, para din kayo magkaibigan, and kung magka-work kayo, very professional kayo. Kahit mag-partners kayo, pagdating sa work, professional kayo. Iniwas kayo sa mga sobrang public display of affection. Pag nasa opisina, depende kung nasan kayo. Kung hindi kayo masyado papakita ng mga ganong galaw sa harap ng marami tao. Kahit mag-partners naman talaga kayo, meron pa rin boundaries, meron pa rin decency, parang more lang mayroong something na parang karespeto sa connection. Parang hindi kailangan sobrang public display of affection para masabing mag-partners talaga kayo. Yung paraan nyo pa lang ng pag-uusap, mahalata mo na mag-partners sila. So more kayo mayroong affection. May pinapakita affection and respeto. So impression nila is maganda din kayo magsama sa isang project or magtutulungan talaga kayo or parang wala masyadong issues sa inyong dalawa, wala masyadong awayan, and meron talaga kayong potential as long-term partners. So parang feeling mga tao, endgame yun ng isa't isa. Isa kasing endgame yun na yung, ito na talaga yung person. Yung possibility mag-separate pa itong dalawa maliit na. Sa bibig ng ibang tao, possibly sasabi nila, hindi na mag-iwalay sila na talaga. Or malabo na mag-iwalay itong dalawang to. Ay, ko pa rin nakakaalam kung feeling mo sa heart mo, ganun talaga. In-next ka dito, ano yung energy niyo pag magkasama? Para kayong family. Para mag-asawa or mag-partner talaga. Kasi 10 of Cups dito, family card ito. So, itsura niyo, couple talaga. Kahit di kayo kilala ng ibang tao, mapifeel nila, sila mag-partner ito.
meron agad silang vibe or impression na super close kayo. Yung energy nyo is makakayong di mamukhang bagong kasal. Kasi meron lang energy na meron talaga kayong love sa isa't isa. So energy pinaproject nyo is may love kami sa isa't isa. Gusto namin na isa't isa. Pinipili namin isa't isa. Walang napilitan sa connection. Ginusto talaga namin yung relationship. And proud kami sa isa't isa. Anong hindi nila naintindihan? So hindi na naintindihan na individual pa rin naman talaga kayo. So may mga pagkakataon na may mga lakad kayo na hindi nyo kasama yung isa't isa. Like, nagta-travel kayo mag-isa, ganda yung partner mo, malaya ka rin gawin yung mga bagay na wala siya. Na malaya kayo sa connection. Wala kayo masyadong drive na kontrolin ng partner. Natural lang siya nangyayari na i-respect yung isa't isa. Kung sino yung pinaka mas magandang plano, doon kayong dalawa. So, walang control na nangyayari. Yung relationship, hindi talaga siya nakakasakal. Pinipili nyo talaga na pumasok sa relationship kasi masaya kayo sa relationship. Di ba nag-enjoy kayo sa relationship? Talaga. And, malaya kayo gumalaw sa connection. So, kung dumating ang time na kailangan mong umalis so hindi kasama ang partner, it's okay. Walang tampuhang nangyayari. The full energy ito so card ng free spirit. Pakaramdam ng mga tao lagi magkasama. Pero in reality, marami din mga moments na hindi kayo magkasama. Meron na kayo level ng maturity na hayaan yung person gawin yung dapat nang gawin. So, travel kayo ng magkahiwalay, may times din na may mga kaibigan ka na nakikilala, na hindi naman kilala ng partner mo. May mga possibilities, meron kayong life outside ng relationship. Kahit palagi nila kayo nakikita magkasama, palagi yung nagtutulungan, meron din kayong kanya-kanyang ginagawa na hindi involved ang isa't isa. And okay lang yun sa bawat isa. Inayaan mo yung partner na maging malaya. Inayaan mo siya mag-enjoy din sa life. Ayaw mo paikutin yung life niya sa'yo. Dito sa cards sa ilalim, ano yung intuitively na nararamdaman ng mga tao sa connection? Like, na-pick up nila. Hindi ko na-pick up nila is strong yung connection. Hindi man nila mapaliwanag, pero na-feel nila matatag yung connection. Hindi siya basta-basta masisira ng chismis, ng ibang tao, or hindi siya basta-basta madaling mawala. So, yung connection is pinagtibay na siya ng panahon. Marami na kayong pinagdaanan together. So, pipick up lang nila na hindi siya basta-basta connection na madaling masira. Hindi siya basta-basta connection na madaling buwagin. So, pakaramdam nila na basta kayong dalawa magkasama, tingin nila mag-survive kayo through ups and downs. Intuitively na pipick up nila na kaya niyo tulungan ng isa't isa. May talaga kayong strong partnership. Hindi niyo papabayaan ng isa't isa. Masasave niyo isa't isa palagi. Intuitively napipick up na swerte niyo sa isa't isa. Pero feeling nila merong something na nakakaingit sa connection niyo. Ang last card dito, ano yung reputation? Ano yung pinaka-reputasyon ng connection niya? King of Cups nandito. So yung pinaka-reputasyon ng connection niya is something sa emotional intelligence. Yung nag-healing na kayo sa mga nangyari sa nakaraan and nakarating na kayo sa level na pwede na talaga kayong pumasok sa relationship. Hindi kayo takot sa pagkakaroon ng partner. Feeling nyo hindi kayo na nilimitahan ng isa't isa. Natutulungan kayo ng isa't isa. And haharapin nyo kahit anong dumating. Handa kayo sa mga darating na pagsubok. So yung public reputation sa tingin ko is loving couple. Or couple na nagtutulungan. Couple na nagmamahalan, tutulungan. At pinaprotektahan ng isa't isa. Ngayon, basta naman reading natin, pwede din naman siya sa LGBTQIA+. Pwede naman. Dito sa reading, kung sa LGBTQIA+ tayo, then more ito sa mga masculine. Kung kasi part ka ng same gender connection, may matas dito yung masculine energy. Like, pareho kay masculine. Sa reading lang na to.
Shinare ko lang kasi reading ko naman is always pwede sa same gender. So, take what resonate with you. Tingin ko lang dito more pareho. Let's say, parehong lalaki yan. Ngayon kung, let's say, same gender girls naman pareho, then pwede sa ibang group, pwede kang pumili na ibang group. Dito na mataas parang masculine. Or kung lalaki at babae naman, isa mataas sa masculine energy. Maganda yung message dito. I'm visiting you soon. So, kung nasa malayong partner mo, let's say lang, pupuntahan ka niya, bibisitahin ka niya. Listen to your intuition. Yes, possible, nararamdaman mo naman sa heart mo kung ano talaga yung mayroon sa connection. May plano ako para sa atin. So, yung connection nyo is, meron talaga siyang pupuntahan. Merong plan. May future yung connection. Tingin ko overall, nakikita ng mga tao sa connection, yes, may future yung connection. Kung hindi pa kayong partners, like kung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, or magkarelasyon pa lang, tingin ng mga tao, may pupuntahan to connection na to. May future siya. Ngayon kung mag-partners na talaga kayo, mag-asawa na kayo, then na-imagine ng mga tao yung future nyo together. Tingin nila, makapagtayo kayo ng masayang family, maging maayos yung pamilya nyo, and pwede kayong role model sa mga couples. Yung iba mainggit sa connection nyo. Yung iba ma-inspire ng connection nyo. Hindi ko may naiinggit sa connection nyo in a way. And meron din na-inspire. Hindi ko lang mas marami na-inspire sa connection nyo. Yung mga taong pasabang hindi naniniwala sa connection, sa relationship, sa love. Pag nakita nila kayo, nag-open ang heart nila sa possibility na what if meron din para sa akin? Wala fortune yan Basta naniniwala kayo na meron tayong mga soulmates, may tao talaga nakatanda na para sa atin. And feeling ng mga tao, nakahanap mo yung soulmate mo. Pero wala na ako ads sa reading group 1. Binigyan kita na nakikita ko sa mga cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com. Pwede din sa Facebook page ko, Lalisa Tarot. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome back, group number 2. Welcome to your reading group 2. Subak tayo sa topic. Paano nakikita ng ibang tao yung connection nyo? So yung unang card dito, anong impression? Like anong tingin ng mga tao sa connection yung dalawa? Trigger warning. Ganun trigger warning. Yung trigger warning kasi Marsha, warning lang. Kung very sensitive or emotional ka na person, dali kang matrigger sa mga naririnig mo. Then, nagbibigay na ako ng warning. Pwede masaktan ka sa maririnig mo or pwede mag-resonate ka to the point masaktan ka. Pero ikaw kasi nakakaalam Tingin ko lang, impression ng mga tao is isa sa inyo is na-obsessed or isa sa inyo sa connection is sobrang magmahal. More siya sa feminine. So, ibig sabihin, kung let's say sa connection, more in love yung babae. Hindi niya kaya mawala yung partner niya. Or meron na sila impression na yung babae more nagkakagusto. More lang nagmamahal. May mga sasabi sila minsan sa love or naman sasabi na nababaliw na yun. Nababaliw na sa pagmamahal. Babaliw sa pag-ibig. Mga gano'n. Alam mo, may napanood akong post sa social media. Medyo alarming siya. Nabasa ko lang sa isang page. Nanay siya. Ang sabi niya yung anak niya, babae, ng bata. Tapos mga teenager pa lang. Nag-commit ng dahil nga sobrang pagmamahal niya doon sa boyfriend. She took her own life. Parang gano'n. Medyo kakasad lang. Which is, naintindihan natin na pag heartbroken ka talaga,
Pwede kang dumating to sa point na parang gusto mo na wakasan lahat. So, kailangan talaga ng communication. Meaning, pag magulang ka at meron ka mga teenagers na naiinlababo yung mga medyo kailangan mo rin gabayan, bantayan. Kasi nga, iba yung dating ng pain sa kanila. Yung first heartbreak, yung pain ng pagkawala ng person na mahal nila. Minsan di nila din kakayanan. Hindi ko lang, may ganong impression mga tao sa connection nila na pag nawala yung partner mo, baka hindi mo kayanin. Or mahirapan ka makarecover. Meron na siya impression na sobrang na in love yung isa and more nakikita nila sa babae. So yung parang babae mas nagmamahal, yung babae na in love. Yung babae in love na in love, mga ganon. Wala mas sama in love. Tingin na ng mga tao may imbalance. May hindi balance yung nangyayari. The second card, anong tingin ng mga kaibigan mo sa connection? Yung mga kaibigan mo tingin nila ginagamit ka ng partner mo financially. Trigger warning. Sa tarot reader, like kung sinasabi yan na, interpreter ako. So kung let's say, ma'am, hindi ako ginagamit ng partner ko sa kung ano pa man, then pwede kang pumili ng ibang group. Dito lang sa reading, mga kaibigan mo ganun na mindset nila na kung isa kang babaeng matagumpay, maayos ang kabuhayan mo, may status ka, or let's say lang maayos ka talaga sa buhay, and may partner ka, ang pakiramdam nila, pinagbibigyan mo ang partner mo. Iba sa inyo, financially, tinutulungan mo yung partner mo. Wala mas matulungan ng partner. Tingnan nila over na. Kung sa pinaka-negative, paswal nisip mga kaibigan mo, parang binubuhay mo na yung partner mo. Hindi natin sasabi, iniisip na tamad yung partner mo, pero pwede. Yung mga times na naisip ng mga kaibigan mo na, hayaan mo din yung partner mo, tulungan ka. Hindi lagi ikaw. So kung nag-aaway kayo, pakiramdam ng mga kaibigan mo, ikaw na lang lagi yung gustong ayusin yung connection. Ikaw na lang lagi sumusuyo sa partner. Ikaw na lang lagi nag-e-effort. Pero ikaw lang sasaktan. Kasi ito yung plan mo. Pasi mo itong mga bagay na ito, narinig mo na sa mga kaibigan mo yung real talk na yun. Yung mga kaibigan mo pang galit na rin sa'yo. Kung nag-resonate ka sa reading, possible narinig mo na sa friend mo. Na friend, ko na alam sasabihin sa'yo. Mga gano'n. Kasi intindihan nila na sobrang mamahal ang partner na kahit may pagkakamali yung partner sa'yo, patuloy at patuloy mo tinatanggap, patuloy at patuloy mo pinapatawad, patuloy at patuloy mo tinutulungan. Lalo na kung financially hindi mo matiis ang partner mo. My friend, kailangan kasi ng partner ko to, para to sa kanya to. Kailangan ko siyang tulungan. Kasi say mo yung partner pa ulit-ulit. So, tingin ng mga kaibigan mo, sa relationship niya, ikaw yung nagsisave ng relasyon. Ikaw yung nag-e-effort. Ngayon ko, mag-stop ka na. Let's say, stop mo na yung mga effort na yun. Hindi mawala na relasyon. Pakiramdam lang nila. Kaya tumatakbo yung relasyon kasi hindi mo binibitawan yung partner. Feeling nila unfair para sa'yo. Mayroon lang silang feeling na hindi balance. Dapat pareho kayo. Pareho kayo nag-e-effort sa connection. Ano yung isip ng ibang tao? Isip ng mga tao na magkita sana yung connection. Kasi para kayong power couple. Sa impression ng mga tao, para kayong power couple, maganda kayong magkasama, bagay kayo, physically, match kayo. Yung feeling lang nila, pareho kayong ma-appeal, pareho kayong charming na mga tao. Kasi maraming mga tao sa paligid ni kakash sa'yo, and then marami din kakash sa partner mo. So, ayaw nilang tanggapin na couple kayo. Ngayon, kung dumadaan ka talaga sa breakup, let's say, kasi break na kami talaga. Let's say naman, break na kasi kami ng person. Then, kasi yung mga tao, secretly masaya. Nag-break na kayo. Ito yung feeling na, malungkot ka pa kasi nag-break kayo ng partner mo, pero may nanliligaw na agad sa'yo. Kasi may nagtupal sa may susuyo na sa'yo sa gilid. Parang may nakaabang, alam mo yun. Either may nakaabang sa'yo, o may nakaabang kay partner mo. Yung mga tao na, bagay kayo ng person mo, pero mas bagay ka sa kanya. Pwede mo nagkakagusto sa'yo kahit may partner ka na. Or ganun din sa person mo. Marami nagkakagusto sa kanya kahit girlfriend or partner ka na. Ngayon, doon tayo sa next card. Ano yung overall energy yung pinaproject niya?
yung passionate connection. Ito yung passion. So, possibly marami kayong, kung sa group 1 wala masyadong public display of affection, dito marami. Marami talagang display of affection. Like, sweet kayo, magka-akbay kayo, magka-holding hands. Medyo meron lang talagang vibes ng couple kayo. More passionate. Nakita ng mga tao, kinikilig ka. Alam mo? Kinikilig ka pag may sasabing partner mo. Nakikita lang nila sa mukha mo. Napipilang sila na malambing sa yung partner mo or attracted sa yung partner mo. Pero sweet kayo sa isa't isa. Sweet. And medyo may level din ng jealousy. Possible kung magkasama kayo, yung mga tao pag nagsisero sa isa sa inyo, halata nila. Possessive kayo sa isa't isa. Kasi, same gender kasi kami. Pareho kaming like babae or same gender. And then, opposite talaga kayo ng person mo. It's a very loving, it's a very masculine energy. Parang walang pakialam. Isa masakit magsalita. May isa sa inyo parang cold. So, hindi naiintindihan na opposite attracts. May balance naman nangyayari doon. But not all the time. Ito yung setup nyo. May mga times na naman nagsiswitch kayo. Yung isa naman na more feminine, more malambing, more sweet, more sumusunod na yung isa yung more nagdadala na relasyon. Kasi kung mabait lalaki kayo, mag-asawa kayo, then mas hindi naintindihan ng mga tao mo. Side na nahihirapan sa authority yung partner mo. Lalo kung lalaki siya. May times sa, parang gusto niya tumakbo sa mother niya. Humingi ng advice sa nanay niya. Or, yun na talaga siya. Like, parang hindi niya kaya pag hindi hingi ng help sa nanay niya. Hindi ko asawa mo siya at hindi mo kasundo yung biyanan mo, then hindi nila naintindihan. Meron kang taong hindi nakakasundo sa family ng partner mo. Mga babae. Either biyanan mong babae or ate. Or mga kapatid ng babae. Meron kang hindi nakakasundo sa family niya. And then, hindi mo sila masyado nakakasundo yung family niya. Matas ito hindi mo kasundo or hindi mo feel ang vibe ng family niya. And then, threatened ka. Always kang kabado. Parang always kailangan ipakita na pwede kami ng person. Tingin ko lang, may part sa connection na naintindihan na may mga kontrabida sa connection. May mga taong ayaw sa connection. May mga tao na parang gustong sirain yung connection. Yung kung nasa third party connection ka, then, kaso hindi naintindihan ng mga tao, meron talagang third party na itinatawag mo doon. Or meron ka talagang feeling na may karibal ka sa connection. Tingin ko lang, may mga taong ayaw sa connection niya. And possible. Ito yung mga hindi naintindihan ng ibang tao. Bakit ganito yung galaw mo? Bakit ayaw mo mawala yung person? Nag-effort ka talaga. Baga, ginagawa mo lahat ng kaya mo. Dahil hindi mo madaling maagaw sa yung person ng ibang tao. Or may tao talagang sisira sa connection niya. Tingin ko naman, yung connection niyo, kayong wala makakasira na. Bigay ko lang. Hindi ba nasira ang connection? Desisyon yung dalawa yun. May ibang tao lang, pwede nakaka-influence, yes. Pero yung decision pa rin kung mag-stay kayo sa connection is kayong dalawa yun. Kumbaga, mahirap isisi sa iba na nag-fail ang connection dahil sa tao na to. Kasi kayong dalawa nasa loob ng connection. Kung masira ang connection nyo, kayong dalawa lang ang sa pinakamasakit, may kasalanan. Wala magagawa ibang tao kung magde-decide kayong magstay. Hindi ko lang may threat. Merong mga taong hindi boto sa connection nyo. It's a possibility. May dito sa mga cards sa ilalim. Ang tinatanong natin dito, ano yung intuitively nasa-sense ng mga tao sa connection? Hindi lang mga tao na kung maayos yung mga problema nila, intuitively napipil nila na pwede kayong individually magtagumpay. Ang pakiramdam nila na kung mababalance yung connection, like maiwasan yung sobrang selusan, sobrang awayan, kung magpo-focus lang kayo more sa pagandahin yung connection, pwede hindi na gumanda yung connection niyo. Matulungan niyo pa yung isa't isa na umangat sa buhay. Pwede niyo mabago ang buhay ng isa't isa. Intuitively napipil nila gano'n na kahit magkahiwalay kayo, hindi niyo makakalimutan isa't isa. So intuitively nararamdaman nila na
mahirapan ka mag-move on sa connection kung masira yung connection. Mahihirapan kang i-let go of person. Intuitively lang napipil nila na pinipili mo yung person or pinipili din ng person ikaw. Kahit maraming tao hindi pabor sa connection, pinipili nyo yung isa't isa. Kahit may mga problema sa connection, pinipili nyo yung isa't isa. Kahit nang sabihin ng ibang tao, mag-stay kayo. The more may mga hate na dumarating sa connection nyo, the more minamahal nyo isa't isa. Ito yung, the more na parang hindi sila bumoboto sa connection nyo, the more nyo naman pinapatunayan. Intuitively lang, may napipili mga tao na parang may performance na nangyayari sa connection. Yung parang may kailangan kami patunayan sa ibang tao. Kailangan namin i-prove sa ibang tao, nagmamahalan kami. May lang may napipili silang gano'n na matinding pangangailangan na ipakita sa ibang tao na nagmamahalan kami. And tingin ko nang gagaling yun doon sa may mga tao kasi talagang hindi boto sa connection. Ano ba yan? Dahil may mga taong hindi boto sa connection, napapersa kayo ng partner mo na ipakita sa ibang tao na sweet kami, okay kami, nagmamahalan kami, okay kami. Feeling ng mga tao merong something na parang gusto kayong patunayan sa iba. Lalo na kung ang dami yung mga posts talaga, yung mga sweet moments nyo, kahit yung mga sweet moments nyo, pinipost nyo talaga, yung mga bagay na yun. Let's say, pagtulog yung dalawa, pinipost nyo sa social media, tulog kayo, makayakap kayo. Intuitively nasa-sense sa mga tao na may send kayo message, hindi lang sa mga family nyo, parang meron kayong pinaparinggan, meron kayong pinapatamaan, parang meron lang message na off limits na kayo, kami talaga, or sweet kami, hindi kami maghihiwalay. Intuitively napipil lang nila na merong ganong nangyayari. As for dito is, anong reputation ng connection niyo? Hindi ka dito may reputation niyo, isa sa inyo player, isa sa inyo hindi na magsiseryoso sa relasyon. Impression ng mga tao na isa sa inyo is more lang siya player type. Ngayon, kung feeling mo ikaw yun, you have to use your intuition. Sa pinaka-reputation na relasyon, feeling ng mga tao na magka-relasyon kayo ngayon, pero feeling nila, pag nakakita kayo na mas better sa partner niya, iwanan niya. Meron lang silang impression na wala na kasi nakikita ng someone better pa. Pero pag may nakita kayong someone better pa, ipapalitan niyo yung partner niyo. Talaga. Trigger warning. Tingin ko lang, may mga judgment yung mga tao na hindi pa kayo all in sa connection. Yung reputation ng connection is partners kami ngayon, pero hindi pa naman kami na sa level na yan, na serious. Ano sinasabi nyo yun talaga sa mga tao na like we're exclusively dating, pero wala pa kami plano sa pagbuo ng family, hindi pa naman pinag-uusapan nyo. So pakiramdam nila, nag-e-enjoy lang kayo sa connection, pero wala pa kayong mga long-term plans, wala pa kayong gustong gawin talaga, wala pa kayong plano. May lang ina-enjoy nyo lang connection na kung nasan kayo ngayon. Si reputation ng connection nyo is light-hearted, hindi masyado serious, and nag-enjoy lang kayo sa relationship. Open kayo sa possibilities kung hindi mag-work ang connection. Open kayo sa possibilities na pwede din mangyari yun. Napansin ko nandito yung card na participation. So marami nakikisali sa connection mo. Ay, ikaw nakakalam. Yun ang question dito. Marami bang involved sa connection mo? Like, ibang tao? Pangarap ko talaga ang ibigin ka. Sa meaning ng person, marami kang qualities na talagang magpapaangat sa'yo sa lahat ng mga nakilala mo. Okay lang na tanungin mo ako. Ba't nahiya ka magtanong sa partner mo minsan? Kay partner mo na siya. And maganda ko last message. Magkita sana tayo soon. So, kung di ka nakikita, then gusto ng partner mo makita ka. Kasi bata ka pa. Open mo lang yung heart mo. Wala masama ma-in love. Iwasan lang natin na mas mahalin mo yung person over pa sa sarili mo. Always mahalin mo yung sarili mo. Kasi may hirapan ng person mahalin ka kung nakikita hindi mo mahal ang sarili mo, diba? Payo ko lang yan. Sa mga over magmahal, sobrang magmahal,
na talagang umiikot na yung mundo mo sa person. Kaya ko lang. Mag-iwan ka para sa sarili mo, kahit konti. Pero wala na ako at sa reading. Group number 2. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate sa reading natin. And if gusto mo ng personal card reading, send mo lang ako ng email sa email address ko, lalisataro@gmail.com, or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko, Larissa Taro, or sa Instagram account ko, Larissa Taro. And thank you everyone for being here. I'll see you again on our future reading. Namaste. Welcome to your reading group 3. Subak tayo sa topic. Paano nakikita ng ibang tao yung connection nyo? So yung unang card dito, ano yung overall impression ng mga tao sa connection nyo? Caring kayo sa isa't isa. Ngayon kung hindi pa kayo talaga couple, let's say hindi pa kayo officially couple, impression ng mga tao na doon kayo pupunta dahil sa mga ginagawa nyo sa isa't isa. Like, kung tinutulungan mo siya, tinutulungan ka niya, nahalata lang ng mga tao na bagay kayo. Na pag naging partners kayo, magkakasundo kayo. Tingin lang nila magkasundo kayo. Tingin lang nila na kukompliment mo isa't isa. Ikaw yung hinahanap ni person, siya yung hinahanap mo. Ngayon kung pareho kayo mahilig sa travel or let's say lang, meron kayong desire na makapunta sa magagandang places, pakiramdam ng mga tao, para lagi kayo nag-honeymoon. Like, kahit matagal na kayo, para pa rin kayo nasa honeymoon phase. Or gumagawa kayo ng mga paraan para bumalik ang passion sa isa't isa. Kahit matagal na kayo mag-partner, hindi kayo nakokontento. Gumagawa kayo ng mga paraan para mas mapalapit kayo sa isa't isa. Like, mamasyal kayo sa magagandang lugar, kumakain kayo sa magagandang mga restaurant, more na nag-experience kayo ng mga bagong bagay magkasama. So, tingin nila nag-grow kayo sa connection. Yung connection nyo nakakatulong sa inyo para more mag-grow. So, feeling nila marami kayo nakilala sa pamamagitan ng isa't isa. Mas namahawak yung mundo. Magkasama kayo. So, very positive. Ano tingin ng mga kaibigan mo sa connection niya? Na may effort kayo sa isa't isa, hindi lang one-sided. Feeling nila may effort ang person sa'yo. May effort ka din sa person. Maayos kayo na couple. Responsable. And kung nagkaroon kayo ng mga, let's say, responsibilidad dahil sa connection, hindi nyo basta tatalikuran yan. Yung feeling nila na hindi nyo basta iiwanan yung isa't isa. Hindi basta-basta. Kasi marami na kayong na-invest sa connection. Marami na kayong nagawa para sa isa't isa. So, pakiramdam nila magtatagal na kayo. Mahirapan na kayo maghiwalay. Lalo na kung marami kayong investment na magkasama kayo. Lalo na kung may mga anak. Lalo na kung marami na kayong pinagsamahan. Tingnan nila meron na kayong feeling na responsible ako sa person na to, hindi ko siya kayang pabayaan. Hindi dito sa pangatlong card, ano yung tingin ng ibang tao? Tuwapas ka sa card yan ng decision. So, pakiramdam ng mga tao, tamang desisyon nyo, yung piliin ng isa't isa. Good choice si person sa'yo, good choice ka sa kanya. Sabi nga nila yung partner natin is one major financial decision. Yung energy lang, pakiramdam ko, isa sa inyo may kaya. Isa. Ang hindi ko nakakaalam. Kung let's say lang, mamayaman kasing person. Anong tingin ng mga tao? Na tama ka ng piniling partner or swerte ka sa partner na pinili mo. Na mayroong tao na makakatulong talaga sa'yo. Karamdam nila, yun lang partner mo sapat na. Kung ano mang meaning yun. Feeling lang nila mayroon ka strong partner. May kung pabaliktad, na mo kasi mayaman. And then, ang tingin nila, swerte ng partner mo sa'yo. Or na may mas swerte. Hindi lang meron kang partner, meron ka pang tao na makakatulong sa'yo financially. Hindi ka basta-basta babaksak. So may partner ka na dyan para sa'yo.
yung partner mo willing gawin lahat para sa'yo. Pakiramdam lang nila, willing yung partner mo magsakripisyo, willing yung partner mo gawin lahat. So, inisip nila na basta sa inyong partnership, may tulungan, and kung dumating ang point na dadaan kayo sa matinding pagsubok, pakiramdam nila hindi ka naman para iwanan ng partner mo. May feeling lang nila, magsasama talaga kayo sa ups and downs. Kung nakita nila kayong dumaan sa mahirap and then magkasama pa rin kayo after, medyo bilib ang mga tao sa relationship niyo. Kasi parang at one point pa din yun na iniwan ng isa't isa, pero hindi niyo pa rin ginawa. Think ko natitrigger niyo din yung ibang mga couples. Kasi may mga bagay kayong pinapakita sa relationship na feeling nila wala sa relationship nila. Na, bakit hindi kami ganun? Yung feeling nila na, bakit sila ganun? Ba't kami hindi? Hindi ko na compare ng iba, yung relationship nila sa inyo. May comparison lang na nangyayari. Yung ibang tao, feeling nila, masyadong perfect yung relationship. Parang impossible na walang awayan nangyayari. Or parang lang sila magkasundo. Iba, isip nila na baka fake, baka hindi totoo, baka sarap lang yan ng camera sa video lang. Pag nakatalikod, baka iba nangyayari. May mga taong suspicious sa connection nyo na baka meron talagang hindi kayo pinapakita. May mga tao naman nagtatrust na yun talaga yung connection nyo. Harmonious ang connection nyo. Wala masyadong drama. Wala masyadong awayan. Magkasundo talaga kayo. Kahit galing kayo sa magkaibang background, magkaibang kultura, kung let's say foreigner, or magkaibang pananaw. Hindi kayo masyado talaga nagkakatampuhan or nag-aaway. Magaan talaga yung connection nyo. Maayos talaga yung samahan nyo ng partner. Sa next card natin dito, tinatanong natin dito, ano yung energy nyo na pinapakita nyo sa ibang tao? Tingin ko pinapakita nyo is meron kayong direction. Meron kayong mga pangarap na inaabot. Malayo mararating nyo together. Hindi talaga kayo mag-iiwanan. Focus nyo isa't isa. Sumataas sa priorities. So, yung pinapakita nyo sa ibang tao, priority ko yung partner ko. Ano man, hindi ko siya sinasantabi. Ano yung hindi nila naintindihan? Ang hindi nila naintindihan is kung anong meron kayo sa connection is hindi lang siya gawa ng isang tao. Meaning, kung let's say, mas mayaman na isa sa inyo, hindi ibig sabihin yung isa, wala na siyang ginagawa. So, may mga action din siyang ginagawa sa connection. Kasi Nine of Cups yung wish card ng tarot. So, possible nila naintindihan na kung hindi mo man matulungan financial yung partner mo, sa ibang paraan, gumagawa ka ng help. Meaning, may mga problema din kayo. Hindi perfect yung relationship niyo. Kasi mas pinipili nyo lang na huwag ilabas din yung mga personal problems, sarili nila lang, or hindi kailangan ng attention ng ibang tao. Ito yung low-key lang talaga yung connection niyo. Ay masaya kayo sa low-key. Hindi na naintindihan na very proud ka sa partner talaga. Very proud din siya sa'yo. Wala kayong discrimination, wala kayong judgment. Sa isa't isa, hindi ko tinatanggap mo yung person. Alam mo, hindi siya perfect na tao, pero tinatanggap mo yung person. So, hindi naiintindihan is, tanggap mo yung person ng buong buo. At tanggap ka din ng person ng buong buo. Kung ano yung pagkukulang ng isa't isa is, pinupunan na lang. Hindi na pinapalaki. And, sa pinakamalalim, hindi mahalaga kung ano yung kaya ibigay ng isa't isa. May genuine yung pagmamahal mo sa partner. Yung person mo ninaintindihan. Pwede na misunderstood ng ibang tao yung connection. Like, baka arranged marriage lang siya or napilitan ka lang na sagutin ng partner or nireto lang sa yung partner or no choice ka kaya ito yung partner mo. Pwede may mga misunderstanding doon. Ang ninaintindihan is, hindi ka naman sumama sa person na ito dahil lang sa kung ano pang bagay. Gusto mo talaga siya. Pinipili mo talaga siya. May pinili mo talaga yung person. Walang pumilit sa'yo na maging partner siya. It's a personal decision. Dito sa mga cards sa baba, ano yung napifeel nila intuitively na hindi nila maipaliwanag? Ang pakiramdam nila sa intuitively lang, napifeel nila na kahit man yung isa't isa, mahalaga yung practical. So marami kayong mga desisyon na galing sa practical.
Hindi lang nila practical couple kayo. Ano mo yan? Like kung kasi mag-partner kayo, hindi kayo nagde-decide mag-anak dahil practical yun sa tingin nyo sa time na to, hindi nyo kaya. Marami kayong decisions sa practical. So pakiramdam ng mga tao, hindi lang yung relationship, emotional, practical din siya. Intuitively napipil nila na defensive ka pag meron feeling mo, nagsasalita ng pangit sa partner mo or below the belt. Intuitively nararamdaman nila na ipagtatanggol mo yung partner mo kahit sino pa yung makalaban. Eh ganun din siya. Sino yung mga tao naninira sa'yo, intuitively nararamdaman nila na hindi papalampasin ng partner mo yun. May napipilang sila intuitively na kahit anong mangyari pagtatanggol yung isa't isa. Nandun kayo para sa isa't isa. Kahit sino pa yung makaharap mo. Magkakampi kayo talaga ng person. Nararamdaman nila na always kakampihan ka ng partner mo. Always siyang nandyan. Hindi ka niya iiwanan. Kahit kasi lang, hindi natupad yung mga pinaplano ng isa. Hindi para umalis yung isa. Para kayo haharap sa problema. Ito yung harapin yung mga problema magkasama. So, hindi mo abandonahin ng person, hindi kanya abandonahin. Intuitively nararamdaman lang nila na hindi nyo abandonahin yung isa't isa. Hindi nyo iwanan yung isa't isa. Nasasama ka sa person kahit saan siya pumunta. O sasama siya sa'yo kahit saan ka pumunta. Hindi kayo na gawin yung mga sakripisyo para lang gumanda yung relationship. Ano yung overall reputation ng relationship niya? Think ko nag-start siya na may sekreto. So, possibly overall reputation is nabigla sila na kayo. Eh, merong something secret. Like, secretly na-meet mo yung person sa ganito, ayaw mo sabihin sa ibang tao. May sekreto kayo ng person. Ma'am, saan yung nag-start kayo as secret relationship? Tago. And kung bakit tago, ikaw nakakaalam. Like, secretly dahil pwedeng ayaw mo ma-judge ng ibang tao. Like, ayaw mo na malaman ibang tao meron kang karelasyon. May like, since sekreto mo siya. So, yung reputation is low-key relationship and then nag-work siya. Low-key siya nung umpisa and then nag-click. Parang nag-click kasi mama. Hindi ko nakakaalam. May something ng low-key sa relationship na bigla yung mga tao, magkarelasyon pala sila. I get lost in your eyes. Tingin ko maganda eyes mo. Maganda eyes ni person. Sabihin mo sa kanila, taken ka, mahabang time, hindi mo sinabi na person mo siya. Tinago mo. Or tinago niya. Hindi mo sabi sa ibang tao na taken ka na. Hindi mo sabi sa ibang tao person mo siya. Kung bakit may part na low-key, na itinago yung relationship. Ikaw pa nakakaalam. Hindi ko lang may part na ayaw mong ipaalam sa ibang tao na karelasyon may person. Ayaw niyang ipaalam na karelasyon kayo. Let me be your sweetheart. Tagalan bago niyo inahamin na kayo. And ikaw nakakaalam. Habang tago yung relasyon, pinapatibay niyo yung relasyon. Kumbaga bago niyo i-broadcast sa ibang tao na kayo na ninurture niyo muna yung relasyon. Sinigurado niyo muna na solid yung relasyon bago niyo sabihin sa ibang tao. So, hindi kayo agad nag-announce na kayo na. Tinago niyo muna ng mahabang time. Kung bakit may part na itinago mo yung relasyon, you have to use your intuition. Bigyan lang kita na nakikita ko. Bago natin close sa reading, bigyan ka ng song group number 3. Sing song natin, Clean Bandit, Rather Be. When I am with you, there's no place I'd rather be. Bigyan lang ka ng song. So, yung reputation nyo is, kung nasan yung person, parang gusto mo sumama din sa kanya. Sasama ka sa person kahit saan siya pumunta. Sa negative, buntot ka ni person. Sa negative. Sa positive, ganun din. Hindi ko lang, inseparable kayo. Hindi mo paghiwalay. Pero wala na ako add sa reading group number 3. Binigyan kita ng mga nakikita ko sa cards. Let me know na lang sa comment kung saan part nag-resonate. And if gusto mo ng personal card reading, samala ko ng email sa email address ko. lanisataro@gmail.com or pwede mo din akong i-message sa Facebook page ko. Lalisa Taro. And thank you everyone for watching the video. I'll see you again on our future reading. Namaste.